Dilima, Jukno at saka si Percival, ibinida nila yung piatos na chichirya. Nagdala talaga yung tatlo. Kailan pa kaya nangyari na yung piatos na chichirya ay nagiging witness? Di ba? Katawa-tawa yung mga ginagawa nila. Pag yan nakita sa ibang bansa yung ginagawa nila, yung paputuop nila ng mga piatos sa chichirya, dyan sa proceeding hearing nila dyan sa impeachment daw laban kay Vice President Sara Duterte, nagdala ng piatos, nagpa-picture. Yan, pag nakita sa ibang taga-ibang bansa, pagtatawanan yung mga yan. Pagtatawanan, ano nang nangyari sa Pilipinas. Pati chichirya, ginagamit sa pamumulitika. Di ba? Biruin mo, nagpa-picture pa ng piatos. Kainin nyo na lang yan para magka-UTI kayo. Di ba? Piatos, ibinida. Diyos ko, parang mga bata. Di ba? Parang mga bata. Kaya pinagtatawanan na siguro tayo sa ibang bansa pag nakita ito eh. Nakita ano ba ng klaseng mga mambabatas yan ganyan. Chichirya, ibinida. Yan ang laging pinupukol nila ni Dilima eh. May regress piatos, may regress piatos. Kahit siguro patulog na to ang mga to eh. Nasa may regress piatos pa rin ang nasa isip nitong mga to eh. Di ba? At sinabi pa ni Dilima na sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte daw dyan sa impeachment laban sa kanya ay betrayal of public trust na raw yan na ituturing laban kay VP Sara Duterte. Ayon yan kay Dilima. Uy, tanungin mo ang taong bayan kung kanino walang tiwala ang mga tao. Sigurado mas maraming sa inyo walang tiwala ang taong bayan. Betrayal of public trust daw. At pag nagsalita yan, laging kasama ang mga kababayan, mga kababayan, mga kababayan. Pero tingnan yung boto niyan. Yung boto nila sa ML party list nila. Ano lang yan? 547,949 votes. Kung tumakbong senador yan, hindi mananalo. Kaya ang ginawa nila, tumakbo sila ng party list dahil ang party list kahit kunti lang yung boto nila, pwede silang manalo. At yan nga, nanalo sila kahit wala pang 1,000,000 ang boto, wala pang 600,000 yung boto sa kanila. Yung mga member lang yata nila yung bumoto sa kanila dyan. Di ba? Tapos, i-impeach nila o gusto nilang tanggalin yung isang vice presidente na ang boto ay 32 million mahigit. Ang magpatanggal, isa sa magpatanggal, ito si Dilima na ang boto nila sa party list nila ay 547,449 lang ang bumuto sa kanila. Tapos yung bumoto ng 32 million ay gusto nilang mapaalis. Tapos sasabihin pa niya betrayal o public trust daw sa pagdalo ni Pipi Sara Duterte dyan sa impeachment. Kahit naman dumalo ang vice presidente dyan eh. Buo na yung mga desisyon ng mga yan eh. Buo na eh. Hindi yan makikinig sa paliwanag ni Vice President Sara Duterte kasi kung ano ang gusto nila, yan talaga ang itutulak nila. Di ba? Kahit ano pang explain ni VP Sara Duterte, kahit anong gagawin dyan, yung mga desisyon ng mga yan ay buo na. Buo na ang mga desisyon, hindi yan makikinig sa mga paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Walang magbabago. At ano pa ang dahilan kung bakit aatin pa si Vice Presidente Sara Duterte dyan. Wala din namang mangyari. Tapos kita nyo ngayon, isusubwi na daw yung record yata nila sa NBI tungkol dun sa threat daw ni VP Sara Duterte kay nila Pangulong Bongbong Marcos. Isipin mo nga lang ano. Dahil nakikita nila yung mga pinagbibintang nila mga pera-pera dyan kay VP Sara Duterte ay walang katotohanan. Kaya dyan na naman sila tututok dyan sa death threat daw na sinasabi ni VP Sara Duterte. Dyan, sa ginawa nila makikita na natin eh na hindi sila sigurado dyan sa mga binibintang nila kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Hindi sila sigurado. At ang malupit pa ng tatlong ito,
Nagdala ng piatos, nagpa-picture. Ang ginawa naman ng mga media, panay post, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Di ba? Kakahiya. Nakakahiya. Hindi ba sila nahihiya dyan sa ginagawa nila sa taong bayan? Walang kahihiyan talaga mga yan, di ba mga kababayan? Alam niyo kung bakit? Isipin niyo maigi Oil crisis sa Pilipinas. Ang mahal ng bilihin ng langis. Tumaas. Kaya ang bilihin naman ay tumaas. Nagtataasan ang presyo ng bilihin. Bigas pa lang number 1 na, tumaas na. Di ba? Pero itong mga taong itong humahawak ng piatos na yan, ang inaatupak nila ay impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba sila nahihiya sa taong bayan sa ginagawa nila? Hindi ba sila nahihiya? Ang taong bayan namumblema na kung paano pagkasyahin yung pera sa araw-araw, yung mga budget nila. Dahil nagtataasan ang bilihin, yung sweldo, ganun pa rin naman, wala namang pagtataas. Tapos ito, makikita natin yung mga mambabatas busy dyan sa impeachment. Imbis ng pagtuunan nila ng pansin, yung nangyayari sa bansa ngayon, yung crisis sa oil o sa langis, dahil nagtataasan ang bilihin. Yan na talaga ang number 1 problema sa taong bayan ngayon. Yung nagtataasan ang presyo ng bilihin. Tapos, ito, imbis na gumagawa ng paraan to mga to, kung ano ang paraan dahil mga mamabata sila, kung ano ang gawin nilang dyan, remedyo, para hindi naman masyadong masakit sa bulsa ng taong bayan yung mga presyo ng bilihin. Impeachment ang inuuna dahil yan sa mga pansarili nilang interest, pansarili nilang proteksyon. Yan po ang katotohanan. Dahil takot po yan sila na magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte dahil hahabulin ni Vice President Sara Duterte ang mga yan. Tingin ko lang talaga. Yan si Dilima, kapag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte, tingin ko lang, balik sa kulungan yan. Tingin ko lang, naakil lang yan. Balik sa kulungan yan. Dahil alam po natin, isiniwalat ng 18 Marines, kasama po siya doon sa listahan. Kasama po siya at sinabi na nagkaroon din siya o hinatiran din siya ng pira. Yan ang sabi ng 18 Marines. Di ba? Kaya yung mga ginagawa nila, hindi yan para sa taong bayan, kundi proteksyon nila yan sa kanilang sarili. Pinoproteksyonan na nila ngayon dahil natatakot po talaga sila kung magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Dahil hindi yan sila makakaligtas. Lalong-lalo na kasama siya sa pangalan dun sa mga mali-malita na yan. Kasama siya. Sabi niya, sasampahan niya ng kaso sila Baligo dahil naisali daw yung pangalan niya, hindi naman siya kasali. Uy, walang sinabi si Baligo doon. Nagsinabi ni Baligo nung hindi pa siya sa pagka-congressman. Ngayon, napapadalhan na yan siya ng paper bag ayon ng 18 Marines. Tapos ngayon, sila ang naghahabol kay Vice President Sara Duterte dahil diyan sa piatos na sinasabi nila. Walang katapusang piatos, nakaraang taon pa yung piatos niyan hanggang ngayon, yan pa rin ang ipupukol. Pero pagdating sa flood control project, tamimi ang mga ito. Tahi ang mga bunganga. Diba? Halatang halata na mga pansarili lamang ang pinoproteksyonan. Pansariling interest lang ang inuuna at hindi sa taong bayan. Kaya nga hindi tumakbo to sa mga senador sila ni Jokno. Dahil hindi sila mananalo. Alam nila na hindi sila mananalo. Si Jokno tumakbo na yan, hindi yan nananalo Nagsenador mga tumakbo nung nakaraang eleksyon, hindi yan sila mananalo. Kaya nagtayo ng party list. Dahil ang party list, kahit ikaw umabot sang milyon, kung pasok ka doon sa bilang na pwedeng maging congressman, ayun, nanalo sa kanila yung 547,949 votes. Wala pang 1 milyon.
ang gusto nilang ipatanggal yung binoto o pinili ng taong bayan na 32 million. Hindi ba sila nahihiya sa ginagawa nila? Grabe no, walang kahihiyan, walang kahihiyan talaga. Hindi nahihiya sa taong bayan no. Tingnan nyo sa mga post nila sa social media, yung mga balita ngayon sa media. Lahat halos pinagtatawanan, ang daming galit, ang daming tumawa sa ginagawa nila. Pa-picture ka ba naman daw na hawak-hawak yung chicheria? Diyos ko. Nakakahiya, nakakahiya. Nakakahiya po talaga. Parang nakakalungkot isipin na sa laki-laki ng problema ng taong bayan ngayon tungkol yan sa bilihin na pagtaas ng langis, presyo na langis, kaya nagtataasan ng presyo din ng bilihin. Inuubos sila yung oras nila dyan. Yung oras nila dyan nila nilalaan at hindi sa taong bayan. Dahil yan, para proteksyon nila yan. Kapag hindi, para hindi magiging, hindi makakatakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Proteksyon nila yung ginagawa nila. So baga, panangga na nila yan eh. Dahil takot yan. Isa po talaga sila sa mga takot na magiging pangulo si Vice President Sara Duterte. You know? Sindanya, Jokno, si Dilima. Grabe. Picture taking sila. Photo op. May hawak na chichirya. Kakahiya. Hindi na nahiya sa taong bayan. Grabe. Nakakalungkot po talaga isipin na may mga taong opisyal na ganyan. Ganyan na ganyan ang pag-uugali, di ba? Biruin mo, 125 million confidential fund at saka may sinisingit pa sila ng 600 million daw. Pero dun sa flood control na trillion, wala silang sinasabi. Yan ba ang naghahabol ng mga tao na nangungurap sa gobyerno? Yan ba? Ang ibig nilang sabihin na hinahabol nila yung korap sa gobyerno? Pero yung listahan doon sa 18 Marines, nandoon ang pangalan niya at sinabi mismo yan ng 18 Marines. Napakinggan ko, napanood ko yung salaysay ng isang 18 Marines, ex-18 Marines, na may pinadala sa kanya dyan, paper bag. Paper bag ang pinadala. Hindi malita ang binigay sa kanya, kundi paper bag, expandable na paper bag ang binigay sa kanya. May lamang pera. Tapos magbibintangan ang Vice Presidente na nagnakaw doon ng pera. Ayan na nga kuha eh, liquidated lahat ang ginagawa ni VP Sara Duterte kung saan ginastos yung pera. O, kita nyo, hindi sila naniniwala sa kuha dahil ang gusto nila, yung gusto nila masunod. Kaya walang kwenta kung VP Sara Duterte pupunta dyan at magpapaliwanag sa kanila, mag-explain yan. Dahil wala nang kwintang size, wala nang size yan dahil buo ng mga desisyon ng mga yan na ayaw nila si VP Sara Duterte makakatakbo sa 2028. Yan ang katotohanan. Yan po talaga nakakalungkot na may mga opisyal tayo ng ganyan ngayon. Pansariling interes lamang ang iniintindi at hindi ang taong bayan. Naghihirap na sa mga nagtataas ang bilihin, pero sila tingnan nyo kung tama bang ginagawa nila. Nakakadismaya mga kababayan.